Alam mo ba na may kakaibang paraan mag-isip ang mga bilyonaryo? Mga mindset na halos hindi po alam ng 99% ng mga Pinoy. Madalas nating iniisip na ang mayayaman ay naging swerte lang o kaya naman ay ipinanganak na silang may gintong kutsara sa bibig. Pero ang totoo, may malalim na sistema at kakaibang mentalidad silang pinaiiral araw-araw. Ito po ang mga prinsipyong nakapaloob sa librong The 10 Pillars of Wealth, Mindsets of the World's Richest People ni Alex Baker. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang 10 makapangyarihang mindsets na ginagamit ng mga pinakamatagumpay na tao sa mundo. Kasama pa ang isang bonus pillar na madalas po nilang itinatago sa pangkalahatang publiko dahil sa tindi ng impormasyong laman nito. Kaya kung seryoso ka pang umangat sa buhay at gustong baguhin ang takbo ng iyong financial future, makinig kang mabuti. Dahil baka ito na ang mindset shift na magbabago ng buhay mo magpakailanman. Huwag kang kukurap dahil bawat pillar ay konektado sa isa't isa. At ang hindi mo pagkaunawa sa isa ay pwedeng maging dahilan ng pagkabigo ng iyong pangarap. Simulan na natin sa pillar number 1 at yan ang rejecting getting rich slowly. Ayon po kay Alex Baker, may dalawang paraan para yumaman sa mundong ito. Ang mabagal at ang mabilis. Ang mabagal na paraan ay ang tradisyonal na landas na itinuturo sa atin mula pa noong bata tayo. Pumasok sa magandang eskwelahan, kumuha ng mataas na grado, maghanap ng stable na trabaho, kumita ng sweldo, mag-ipon ng kaunti at umaasang tataas ang posisyon o sweldo pagdating ng panahon pagkatapos ng 30 o 40 taon. Oo, safe po ito tingnan sa ibabaw. Masarap sa pakiramdam ang may dumarating na sahod tuwing kinsenas at katapusan. Pero sa katotohanan, napakadelikado nito dahil hindi mo hawak ang lahat ng kontrol sa iyong buhay at pananalapi. Isipin mo ito, pwede kang biglang matanggal sa posisyon dahil sa pagtitipid ng kumpanya. Pwedeng malugi ang negosyo ng boss mo o kaya naman ay bumagsak ang kabo ang ekonomiya sa labas na po sa iyong kapangyarihan. Ibinibigay mo ang susi ng iyong buhay sa ibang tao. Samantalang ang mabilis na paraan ay ang pagpili sa landas kung saan ikaw mismo ang nagdidesisyon sa lahat. Ikaw ang nagkukontrol ng iyong mga skills, ng iyong effort, at ng kabuuang direksyon ng buhay mo. Sa ganitong paraan, hindi ibig sabihin na yayaman ka overnight nang walang ginagawa. Ang ibig sabihin nito, binibilisan mo ang proseso dahil tinatanggal mo ang mga limitasyon ng isang regular na empleyado. Kahit mag-fail ka ng ilang beses sa mga unang subok, natututo ka ng mabilis at mas lalong lumalakas ang iyong kakayahan sa bawat pagsubok. Kaya ang tatlong mahalagang key takeaways natin dito ay una, control your life. Walang ibang pwedeng magsalba sa iyo kundi ang sarili mo. Pangalawa ay you can get better at anything. Walang pinanganak na eksperto agad. Lahat ng bagay ay napag-aaralan kung ilalaan mo ang oras mo rito. At ang pangatlo ay you are allowed to fail. Ang pagkakamali ay hindi katapusan ng mundo, kundi bahagi ng kurso ng pagkatuto. Ang tunay na low risk sa buhay na ito ay hindi po ang pag-asa sa isang trabaho, kundi ang pag-invest sa sarili mo at sa iyong sariling kakayahan. Dito naman tayo sa pillar number 2, separating time from money. Karamihan po sa atin ay lumaki sa paniniwala na ang pagkita ng pera ay direktang nakatali sa oras. Isang oras ng trabaho ay katumbas ng isang oras ng bayad. Kung hindi ka papasok sa opisina o sa pabrika ngayon, wala kang kikitain. Ang tawag dito ay no work, no pay. Pero may malaking problema po sa sistemang ito. May limitasyon ang oras natin. Mayroon lamang 24 na oras o 24 hours ang isang araw
para sa lahat ng tao. Maging mahirap ka man o mayaman. Kahit magtrabaho ka pa ng walang tulugan, hindi mo pwedeng lagpasan ang limitasyong ito. Kaya nga sabi ng mga bilyonaryo, kailangan nating ihiwalay ang oras sa ating kita. May dalawang pangunahing paraan para magawa ito ng tama. Ang unang paraan ay ang pagtaas sa halaga ng iyong oras o ang tinatawag na increase the value of your time. Yan. Ito ang ginagawa ng mga high-level professionals kagaya ng mga nangungunang abogado, mga tanyag na doktor o mga elite athletes at mga atleta. Yan, tulad ni LeBron James. Sobrang taas po ng bayad sa kanila kada oras o kada laro dahil napakataas at napakabihira ng value ng kanilang skill na hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Ang pangalawang paraan naman na siyang pinaka-epektibo para sa pangmatagalang kayamanan ay ang completely separate time from income. Ibig pong sabihin, bumuo ka ng isang sistema kung saan kahit hindi ka direktang nagtatrabaho o kahit natutulog ka sa gabi, patuloy pa rin kumikita ng pera ang iyong sistema. Tulad na lamang ng pagpapatakbo ng mga business systems, ang paggamit ng automation sa internet, pagkakaroon ng rental income mula sa mga ari-arian o pagpapatakbo ng mga online stores na bukas bawat segundo ng araw. Isipin mo ang isang malaking makinarya o mga mechanical gears na kapag pinaikot mo sa simula, tuloy-tuloy na itong iikot sa sarili nito nang hindi mo kailangang hawakan bawat minuto. Tanungin mo ngayon ang sarili mo ng isang seryosong tanong. Kumikita ba ako ng pera kahit hindi ako aktual na nagtatrabaho ngayon? Kaya ko bang i-automate o i-delegate ang mga ginagawa ko sa ibang tao o sa teknolohiya? Kung ang sagot mo ay oo, nasa tamang landas ka tungo sa tunay na kalayaan sa pananalapi o financial freedom. Ngayon ay dito naman po tayo sa pillar number 3. Be better than anyone else. Bakit nga ba hindi lahat ng tao ay nagiging milyonaryo o bilyonaryo? Ang simpleng dahilan ay dahil karamihan ng tao ay naniniwala sa kanilang sarili na sila ay average lamang. Masaya na sila sa pagiging katamtaman, sa paggaya sa ginagawa ng karamihan, at hindi sa pag-angat ng ulo para hindi mapansin. Takot silang mamukod tangi. Pero ang mga taong tunay na yumayaman, mayroon silang kakaibang mentalidad. They act like they belong to the top 1% kahit nagsisimula pa lamang sila sa pinakamababang antas. Hindi ito tungkol sa pagiging mayabang o mayaman na agad sa panlabas na anyo, kundi ang pagkakaroon ng matatag na paniniwala sa iyong sariling potensyal. Hindi ito tungkol sa pagiging pinakamatalino mula sa kapanganakan o pagiging pinakamayaman agad, kundi sa pagiging pinakadeterminadong tao sa silid. Isipin mo na lang ang pagtugtog ng isang instrumento tulad ng gitara. Sa unang pagkakataon na hawakan mo ito, paniguradong sablay at masakit sa tenga ang tunog ng mga kwerdas. Hindi mo makuha ang tamang tiyempo. Pero dahil tuloy-tuloy po ang iyong ensayo araw-araw, hindi ka sumusuko sa hirap, unti-unti kang gumagaling hanggang sa maging natural na lamang ito sa iyo. Ganito rin sa negosyo at saka pananalapi. Ang mga taong nananalo sa huli ay hindi yung mga pumili ng pinaka-safe at pinakatahimik na sulok, kundi yung mga pinaka-determinadong gumawa ng mga matatapang na galaw kahit na may takot silang nararamdaman sa kanilang puso. At dito naman tayo sa pillar number 4. Everything is 100% your fault. Ito po ang pinakamabigat at pinakamalupit na prinsipyo sa lahat. Pero ito rin ang pinakatotoo. Kung gusto mo talagang umasenso at magbago ang takbo ng iyong buhay,
Kailangan mong tanggapin ng buong buo na lahat ng nangyayari sa buhay mo ngayon, mabuti man o masama, ay direktang resulta ng iyong mga naging desisyon sa nakaraan. Napakadaling isisi ang ating sitwasyon sa ibang bagay. Kapag wala tayong pera, madalas nating sinisisi ang ating boss na kuripot, ang gobyerno na kulang ang programa o ang ekonomiya na pababa. Pero tuwing isinisisi mo ang iyong kalagayan sa ibang tao o sa panlabas na sitwasyon, unconsciously ay ibinibigay mo sa kanila ang kontrol at kapangyarihan sa buhay mo. Para mo na ring sinabi na wala kang magagawa dahil hawak nila ang kapalaran mo. Pero sa oras na inako mo ang lahat ng responsibility sa iyong buhay, doon lamang mangyayari ang milagro. Dahil kung ikaw ang dahilan kung bakit ka nasa mahirap na sitwasyon, ibig sabihin ikaw rin ang may kapangyarihan at kakayahan para baguhin ito. Ikaw ang may hawak ng manibela. Halimbawa na lang kung nagtayo ka ng isang maliit na negosyo at ito ay nalugi, imbis na sisihin mo ang matinding kompetisyon o ang masamang takbo ng market, mas mabuting tanungin mo ang sarili mo ng mga tamang katanungan. Ano ang mali kong ginawa sa marketing? Ano ang pwede kong ayusin sa aking produkto sa susunod? Paano ko mapapabuti ang aking serbisyo? Diyan po, sa puntong yan, nagsisimula ang tunay na progress at maturity ng isang seryosong negosyante. At dito naman po tayo sa pillar number 5. At yan ay ang adopt an abundance mindset. Ang isang ordinaryong tao ay madalas na pinapagana ng tinatawag na scarcity mindset o ang takot na maubusan. Lagi silang nagtitipid sa maling paraan. Laging nagtatago ng kung ano-anong bagay at takot maglabas ng kahit maliit na halaga para sa mga pagkakataong pwede silang lumago. Ang tingin nila sa mundo ay parang isang maliit na cake na kapag kumuha ng malaking piraso ang iba, mababawasan ang para sa kanila. Pero ang mga mayayaman, kabaliktaran ang iniisip. Abundance mindset ang kanilang ginagamit sa bawat desisyon. Naniniwala silang walang katapusan at walang limitasyon ang mga oportunidad sa mundong ito. Kung may kumuha man ng malaking pagkakataon ngayon, alam nilang may iba pang darating o kaya naman ay pwede silang gumawa ng sarili nilang pagkakataon. Kapag scarcity ang umiiral sa isip mo, mapapansin mo na puro takot at pag-aalinlangan ang nagiging basihan ng mga desisyon mo sa buhay. Takot kang sumubok ng bago dahil baka mawala ang kung anong meron ka ngayon. Pero kapag abundance naman ang iyong mindset, nagiging malikhain ka. Nagiging handa kang kumuha ng mga calculated risk at nagkakaroon ka ng mataas na kumpiyansa sa iyong sarili. Tandaan mo lagi, hindi mo kailangang maupo lang sa isang tabi at maghintay na may mag-abot sa iyo ng oportunidad. Pwede mo po itong likhain gamit ang iyong sariling diskarte at saka sipag. Pillar number 6. Forget what if. Focus on what is. Ang mga matatagumpay at mayayamang tao ay hindi po nag-aaksaya ng kanilang mahalagang oras at lakas sa pag-iisip ng mga negatibong senaryo tulad ng paano kung magkamali ako o kaya ay what if mag-fail ang planong ito. Alam nilang ang pag-aalala sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari ay parang pagbabayad ng interes sa utang na hindi mo pa naman hiniram. Ang tanging tanong na mahalaga sa kanila sa kasalukuyan ay ano ang pwede kong gawin ngayon gamit ang kung anong mayroon ako. Ginamit ni Alex Baker ang kwento tungkol sa dalawang magkaibang salesman para mas lalo natin itong maunawaan. Si Ben ay isang salesman na puro takot ang laman ng isip. Ayan, araw-araw nakaupo lang siya sa kanyang lamesa at puno ng mga tanong na what if tanggihan ako ng kliyente? O
What if magalit sila sa akin kapag tumawag ako? Dahil dito, hindi siya nakakagawa ng kahit isang tawag. Samantalang si Roy naman ay ang salesman na walang pakialam sa mga hypothetical na takot. Direkta siyang pumupunta sa mga tao at nagbebenta ng kanyang produkto. Marami siyang pagkakamaling nagagawa sa simula. Marami ring tumatanggi sa kanya. Pero sa bawat rejection ay natututo siya kung paano ayusin ang kanyang diskarte. Pagdating ng ilang linggo, itong si Roy ay master na sa pagbebenta at kumikita na ng malaking komisyon. Samantalang si Ben, naroon pa rin siya. Stuck pa rin sa kanyang takot at walang kahit isang benta. Kaya huwag na huwag mong hayaang ma-paralyze ang katawan at isip mo sa mga walang katapusang what if. Ang aksyon mo sa kasalukuyan, ang pagharap sa kung ano ang totoo ngayon o ang what is, yan ang tunay na magdadala ng totoong resulta sa iyong buhay. Ayan, pillar number 7. Map out actions that achieve goals. Lahat naman tayo, aminin natin o hindi, ay may mga pangarap at layunin sa buhay. Gusto nating lahat na magkaroon ng maginhawang buhay at malaking ipon. Pero, bakit sa kabila ng dami ng may gusto nito ay iilan lamang ang aktwal na nakakaabot sa kanilang mga pangarap? Ang malaking dahilan ay dahil karamihan po ng tao ay may hanggang hiling lang pero walang malinaw at konkretong plano kung paano iyon mararating. Ang pangarap na walang plano ay isa lamang hiling na walang katuparan. Halimbawa na lang, isipin mo na ang iyong layunin ay kumita ng 1,000,000 piso sa loob ng isang taon sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang t-shirt business. Imbis na isipin mo lang ang malaking halaga na 1,000,000, kailangan mo itong i-breakdown sa mga maliliit at saka konkretong hakbang. Una, gumawa ng mga kakaiba at kaakit-akit na mga disenyo na hahanapin ng mga tao. Pangalawa, maghanap ng dekalidad at murang supplier ng tela at imprinta. Pangatlo, magbukas ng isang maayos at mabilis na online store sa mga kilalang platform. Pang-apat, gumawa ng isang agresibong marketing plan gamit ang social media para makilala ang iyong brand. At ang panglima, magkaroon ng diskarte para makakuha at mapanatili ang 1,000,000 loyal customers na paulit-ulit na bibili sa iyo. Pagkatapos mong mailatag ang mga hakbang na ito, hatiin mo pa ito sa mga maliliit na aksyon na kailangan mong gawin araw-araw. Halimbawa, ngayong araw, ang gagawin mo lang ay makipag-usap sa 3 supplier. Sa ganitong paraan, unti-unting nagiging totoo at abot kamay ang iyong goal. Hindi po sapat ang pagsasabi ng gusto kong yumaman. Kailangan po talaga ng isang detalyado at step-by-step na plano ng reaksyon. Yan, pillar number 8. Focus only on what gets you paid. Marami po sa atin ang nagtatrabaho sa buong maghapon. Pagod na pagod pag uwi ng bahay, pero kapag tinignan ang takbo ng pananalapi, ay wala pa ring pinagbabago. Ito ay dahil marami sa atin ang nagiging busy pero hindi naman productive. Magkaiba po ang dalawang bagay na yan. Pwede kang maging busy sa pag-aayos ng mga papel o pag-aayos ng kulay ng iyong logo, pero ang tanong, nagpasok ba yan ng benta ngayon? Sabi ni Baker, sa tuwing gagawa ka ng isang bagay sa iyong negosyo o karera, kailangan mong itanong ang dalawang bagay na ito. Una, does it get me paid? At pangalawa, bakit ko nga ba ito ginagawa ngayon? Ginagawa ko ba ito dahil ito talaga ang kailangan ng aking pananalapi? O ginagawa ko lang ito dahil ito ang komportable at madaling gawin para sa akin? Ang mga bilyonaryo at matatagumpay na negosyante ay may matalas na focus. Inuuna at binibigyang halaga muna nila ang mga gawain na direktang nagdadala ng income o kita sa kumpanya.
Kasama rito ang pagbuo ng marketing campaign, paggawa ng sales pitch, at ang pagkuha ng mga bagong kliyente o client acquisition. Ang mga gawaing pang-administratibo tulad ng paglilinis ng inbox o pag-aayos ng desk na hindi naman direktang nagpapasok ng pera ay pwede mong i-delay muna o kaya naman ay ipagawa sa ibang tao sa pamamagitan ng pag-delegate. Focus on core drivers of your revenue. Dito naman sa pillar number 9, people give money to people that get people. Ang pera po ay hindi isang bagay na bigla na lang lumilitaw mula sa hangin. Ang pera ay nagmumula sa pitaka ng ibang tao na ibinibigay sa iyo kapalit ng isang halaga o serbisyo. Kaya naman ang daloy ng salapi ay palaging pumupunta sa mga taong marunong umintindi sa galaw, emosyon at pangangailangan ng ibang tao. Hindi lang ito palaging tungkol sa kung gaano kaganda o kaperpekto ang iyong produkto, kundi tungkol ito sa kung paano mo nagagawang kumonekta sa kanila. Isipin mo na lang ang kwento ng sikat na icon na si Steve Jobs. Siya po ang nagtatag ng Apple. Kung susuriin mo ang kasaysayan, hindi siya palaging ang pinakamabait o ang pinaka-likable na tao sa kanyang mga nakakasalamuha. Pero mayroon siyang isang pambihirang kakayahan. Kaya niyang magpaliwanag at magpaniwala ng milyong-milyong tao sa kanyang malaking vision para sa teknolohiya. Kaya niyang pukawin ang emosyon ng publiko. Kaya tandaan mo ang gintong panuntunang ito. Money follows influence. Kahit na katamtaman o average lang ang produkto mo sa simula, basta't magaling ka na makipag-usap, magaling kang magbenta, at alam mo kung paano tunay na makipag-connect sa pangangailangan ng iyong market, mas mabilis kang kikita ng malaking halaga kumpara sa isang taong may perpektong produkto pero hindi naman alam kung paano ito ipaliwanag sa iba. Pillar number 10. Find competitive friends and mentors. May isang sikat na kasabihan na madalas nating marinig. Sabihin mo sa akin kung sino ang mga madalas mong kasama at kakaibiganin at sabihin ko sa iyo kung gaano kalayo ang mararating ng iyong buhay. Napalaki ng impluwensya ng ating kapaligiran sa ating pag-iisip. Kapag ang inner circle o ang mga malalapit mong kaibigan ay walang ibang ginagawa araw-araw kundi ang magreklamo sa buhay, magtsismisan, at walang kahit anong malinaw na layunin para sa kanilang hinaharap, hindi mo mapapansin na unti-unti ka na ring nahahawa sa kanilang mentalidad. Nagiging normal na lang din sa iyo ang hindi umaksyon. Pero kung ang mga kasama mo naman ay mga taong competitive, may mataas na pangarap at laging gutom sa pag-unlad, mapipilitan ka ring itaas ang iyong sariling mga standards. Mahihiya kang tumambay lang habang sila ay nagpupursige. At higit sa lahat, napakahalaga po ang maghanap ng mga mentors o mga gabay sa buhay. Ang mga mentors ay para silang isang shortcut o mabilis na tulay tungo sa iyong tagumpay. Sila ang mga taong nauna nang naglakbay sa daan na gusto mong tahakin ngayon. Alam na nila kung saan ang mga lubak, kung saan ang mga maling likuan, at kung saan ang mga mapanganib na bahagi ng daan. Kaya naman maituturo nila sa iyo ang pinakatama at pinakamabilis na rota para hindi mo na maulit ang mga naging pagkakamali nila. Minsan, hindi naman bagong skill o bagong kaalaman ang kailangan mo para umasenso, kundi isang bagong environment na magtutulak sa iyo paitaas. At narito na ang ating secret pillar. Decide to be wealthy at any cost. Yan. Ang ating secret pillar na madalas hindi sinasabi ng direkta ng marami. Ang pagpapasya na maging mayaman sa kahit anong legal na paraan o ang tinatawag na decide to be wealthy at any cost. Ito po ang pinakamahalaga at pinakamatibay na pundasyon
sa lahat ng ating pinag-usapan. Ang pagyaman ay hindi muna nagmumula sa mga komplikadong strategy o mga formula, kundi nagsisimula ito sa isang malalim at seryosong desisyon sa iyong sarili. Ang araw kung kailan ka nagdesisyon sa kaibuturan ng iyong puso na gagawin ko ang lahat para maging matagumpay at malaya sa pananalapi. Yan ang aktual na simula ng isang bagong chapter ng iyong buhay. Hindi lang ito simpleng hiling na sana magkapera ako bukas. Ang totoong desisyon ay walang kaakibat na pag-atras. Para mas lalo itong tumatak sa isip mo, subukan mo itong isulat ng malinaw sa isang pirasong papel. Pirmahan mo ito gamit ang iyong pangalan at ilagay mo sa harap ng iyong salamin kung saan makikita mo ito araw-araw paggising mo. Ito ang magiging opisyal na kontrata mo sa iyong sarili na kahit maging mahirap ang mga susunod na araw, kahit magkaroon ng matinding risk, at kahit marami ang hindi maniwala sa iyo, hindi ka titigil dahil alam mo kung saan ka papunta. Ang bawat bilyonaryo sa mundo ay hindi nagsimula sa malaking kapital, kundi nagsimula sila sa isang matatag at hindi matitinag na destinasyon. At yan po ang 10 pillars of wealth. Kasama ang isang bonus pillar ni Alex Baker na may kakayahang baguhin ang takbo ng iyong buhay kung sisimulan mo itong isabuhay ngayon. Ang pag-angat sa buhay ay hindi po tungkol sa swerte, hindi tungkol sa tadhana, at hindi tungkol sa likas na talento mula kapanganakan. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng tamang mindset, disiplina, at matinding commitment sa iyong mga pangarap. Kaya kung naramdaman mo na may natutunan ka at nagkaroon ka ng bagong pananaw sa video na ito, huwag mong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa iba pang mga mahalagang content na magpapabago ng iyong mindset at ng iyong kita. Tandaan po natin palagi, ang tunay na yaman ay hindi nagsisimula sa bulsa, kundi nagsisimula ito sa isang matatag na desisyon. Ang desisyong magsumikap at hindi na muling bumalik sa dati mong buhay na puno ng kakulangan. Maraming salamat sa iyong oras. Magkita-kita po tayo sa susunod na pag-uusap tungo sa tagumpay.